area and as far as the remotest part of the earth. Let's pray. Father God in heaven, hallowed be your name, O God. Patuloy ka naming purihin, patuloy ka po naming sambahin, luwalhatiin at dakilain, Panginoong Diyos. Dahil ikaw, O Diyos, ang nag-iisang buhay na Diyos. Nakarapat dapat na mahitaas sa amin pong mga buhay. Nakarapat dapat po naming itanghal. Nakarapat dapat po naming purihin, O Diyos. Dahil kung wala ka, Panginoon, wala kaming kayang gawin. Kung wala ka, Panginoon, wala kami ngayon sa lugar na ito, O Diyos. But Lord God, we praise you, we glorify you. For you are always there within us, O Father God. Ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan ng bawat isa, O Diyos, ang sigurado, Panginoon, ay kasama ka namin sa panahon ng magandang sitwasyon at hindi magandang sitwasyon. Lord, we thank you to your words today, O God. And I pray, O Lord God, that your powerful anointing be upon to every one of us. May your powerful anointing be upon to my lips, into the ears of these brethren, O God, na siyang makinig sa mga salita mo, Panginoon. Lord, hindi po namin maintindihan ang iyong salita, Panginoon. Kung wala ka, Holy Spirit, nakikilos sa amin, Panginoon, Lord. Lord, maraming salamat. Bless all the brethren that is in here today, O God. Pagpalain mo ang bawat isa, O Diyos, at ihanda mo ang ating po mga puso, Diyos, na lalagyan ng iyong salita na amin pong mapakinggan. Open our spiritual mind, our spiritual heart, and spiritual understanding nang maintindihan po namin ang iyong salita sa oras na ito. Maraming salamat. Purihin ka namin, O Diyos, at iyong lingkod na iyong gagamitin sa araw na ito, O Lord God. Cover me with your precious blood, O Father God. At hindi ang kahinaan ko ang makita ng mga kapatiran na ito, O Diyos, kundi ang iyong kapangyarihan at kadakilaan at kalwalhatian, Panginoon. Because apart from you, O God, I am nothing and I can do nothing, O God. I rely on you, Father, with your power, O God, with the power of your Holy Spirit, Holy presence, O Lord. Thank you so much for your great love, for your great mercy and faithfulness upon our lives, Lord. Thank you so much. We praise you, we bless you in the mighty name of Jesus. Amen. Lahat po tayo umupo. So the title of our message for today is The Empowerment of the Holy Spirit. The Empower of the Holy Spirit. Po natin na ang banal na Espiritu is the third person of the Trinity. Amen? Sinong hindi nakakaalam nun? That the Holy Spirit is the third person of the Trinity. Ganun pa man, hindi porke na third person of the Trinity ay mas mahina na ang kapangyarihan ng Holy Spirit. I want you to understand that the Father, Son, and the Holy Spirit are equal in power. Equal ang kanilang kapangyarihan, walang mas madakila, walang mas mataas, at walang mas mababa. So the Holy Spirit is the dynamic power of God at work in human vessels. At kapag wala ang banal na Espiritu, mga kapatid, ang iglesia ay walang buhay. The church is lifeless. But with Him, the church becomes unstoppable. His power transforms weakness into strength. His power transforms fear into faith, and His power transforms ordinary believers into extraordinary witnesses. Katulad po sa mga disciples, alam po natin yung mga apostles ni Kristo, some of them are ordinary fishermen, di ba? Alam po natin na as iba sa kanila ay mga ordinaryong mangingisda. But hindi yun ang balakid, hindi naging hadlang ang pagiging pangingisda nila. But God used them powerfully and mightily. Sila ay naging, through the power of Holy Spirit, from fishermen to the fishers of man. So sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga mangingisda ay naging mangingisda ng mga tao. So, diyan kalkalapon dan sa anin nga ikan ng tao. Amen? So, ang banal na Espiritu ay hindi rin lang siya nagkakaloob
ng abilidad, but He also gives authority to every believers. Amen? He also gives authority to every believers. And every true revival, victory, and miracle begins when the Spirit's fire ignites the believer soul. Kaya nangyayari ang pagkagising kapag ang banal na Espiritu ang siyang magpapainit sa buhay po natin spiritual. So kaya sa araw na ito, mga kapatid, tignan po natin the sevenfold empowering work of the Holy Spirit. The sevenfold empowering work of the Holy Spirit. Number one is the Spirit energizes the believers. Ang banal na Espiritu ang siyang nagpapalakas sa bawat mananampalataya. We acknowledge that we are weak, no? But through the power of the Holy Spirit, lumalakas po ang ating pananampalataya, lumalakas po ang ating paglilingkuran sa ating Panginoong Diyos. He fills our inner man with divine strength to serve and to stand. Kasi hindi tayo makapaglingkod, hindi tayo makatayo ng matatag kung wala ang banal na Espiritu. So, sa Ephesians chapter 3 verse 6, basahin po natin sa Ephesians chapter 3 verse 6, idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Ito ay panalangin ni Apostle Paul na siya ay humihiling sa Diyos na bigyan niya ang mga mananampalataya sa Efeso ng espiritual na lakas sa kanilang kalooban upang manatiling matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling matatag laban sa mga tukso, manatiling matatag laban sa mga pagsubok at sa mga laban sa mga panghihina ng bawat isa. At walang ibang makapagbibigay ng katatagan sa atin kundi ang banal na Espiritu. Amen? Kaya sa buhay po ng bawat isa, hayaan po natin na kumilos ang banal na Espiritu to strengthen our spiritual life. Because the power of the Holy Spirit is the energy from heaven na nagbibigay kapangyarihan sa bawat mananampalataya. Kumbaga, siya ang makina natin. Siya ang makina natin bilang Kristiyano dahil kung wala siya, wala tayong lakas na tuparin ang nais ng Diyos. Alam niyo yung sasakyan, kung walang makina, hindi aandar, di ba? So, ibig sabihin, tayo yung sasakyan, ay si Kristo ay ang banal na Espiritu ang makina. Dahil sa banal na Espiritu, kaya tayo maglilingkod, kaya makayanan po nating maglingkod, makayanan po nating pagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok sa buhay po natin. So, sa madaling salita, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang Espiritu ang nagbibigay lakas, at ang Espiritu ang nagbibigay sigla sa atin upang makapaglingkod tayo at mamuhay tayo ayon sa kalooban at ayon sa nais ng Panginoong Hesukristo. Amen. So, pangalawa, yung una, the Spirit energizes the believers, and pangalawa, the Spirit equips for witnessing. The Spirit equips for witnessing. Alam po natin, the word witnessing, ito ay hindi basta simpleng conversation o teaching. Pero ito ay ang malinaw na pagbabahagi ng mabuting balita at pagbabahagi ng kabutihan at pag-ibig ni Kristo through our life. So, ibig sabihin, ang testimony is a witness. Ang pagtitestimonyo po natin kung gaano tayo binago ng Panginoon ay isang pag-witness. Dahil pinatunayan natin, ipinahayag natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa mismong buhay po natin. So, paano tayo ini-equip ng Holy Spirit? By giving us power.
Yung takot at pagiging mahiyain ay pinalitan ng Panginoon ng tapang. Amen? Pinalitan ng Panginoon ng tapang at pananalig para ibahagi ang pananampalataya ng bawat isa. Pangalawa, by giving us wisdom. Yung una, by giving us power. Pangalawa, by giving us wisdom. Sa mga panahon na kailangan nating ipagtanggol ang ating pananampalataya, kailangan nating panindigan ang ating pananampalataya. Ang Espiritu ang naglalagay ng tamang salita sa ating isipan. Ang Espiritu ang naglalagay ng tamang karunungan upang mapanindigan po natin ang pananampalataya ng bawat isa. Sinong nakaranas na nakipagtalo dahil lang sa kanyang pananampalataya? Wala. Dahil minsan hindi po natin maiwasan na makipagtalo. Kaya dapat nating panindigan, ipagtanggol ang ating pananampalataya. Sa Acts chapter 4 verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So when the apostles filled with the Holy Spirit, they preached the good news boldly and powerfully. Amen? So, sa unang at dito natin nakita doon sa after the day of Pentecost, nung nangaral si Pedro at si Juan, doon natin makita na sa unang pagbabahagi pa lamang, naligtas ang 3,000 na kaluluwa. Amen? Unang pangangaral at pagbabahagi, naligtas ang 3,000 na kaluluwa at patuloy sa patuloy nilang pangangaral at patuloy nilang pagbabahagi, mga kapatid. Kaya naging 5,000 ang bilang ng pananampalataya during that time, pwera babae at mga bata. The word of God is spread rapidly because of the power of the Holy Spirit. Dahil kung walang banal na espiritu na siyang kumilos, walang mangyayari. But the power of the Holy Spirit na siyang nanguna sa kanila, siyang nag-empower sa mga apostles, kaya nila na ibahagi ng pinangaral ang salita ng Diyos ng may katagumpayan. So dito natin makita na sa pagdami ng naniniwala sa kanila, dito na bahala yung mga pari, dito na bahala yung mga Sadducees. Kaya hinuli nila si Peter at John at ikinulong. Pero dito natin makita ang kapangyarihan ng Diyos dahil wala silang makita na rason na sila'y manatili sa kulungan, sila'y pinalaya. Ngunit sa pagpapalaya sa kanila, binantaan na huwag nang ipangaral ang pangalan ni Hesus Kristo. Pero ngunit sa halip na matakot, sa halip na manghina yung mga mananampalataya, all believers lifted their voices together in prayer to God. Itinaas nila sa Panginoon ang kalagayan nila, na patuloy silang bigyan ng tapang, patuloy silang bigyan ng karunungan upang patuloy nilang maibahagi ang salita ng Panginoon. So, binasa po natin after the prayed, nayanig ang buong lugar. Ito ay tanda ng presensya at pagsang-ayon ng Panginoong Diyos sa kanilang panalangin. Amen? Ito ay tanda ng presensya at pagsang-ayon ng Diyos sa kanilang panalangin. Kaya anuman ang sitwasyon ng bawat isa, dumulog lang tayo sa Panginoon dahil ang banal na Espiritu ay siyang magpapalakas sa atin. And as believers, patuloy din po nating hingin sa Diyos na patuloy niya tayong pagkalooban ng courage and boldness. Kasi minsan, nawawala sa atin ang courage and boldness. Minsan, nawawala sa atin na imbis na maibahagi natin ng matagumpay ang salita ng Diyos, ang takot ang siyang nangingibabaw sa ating mga puso. Kaya sa bawat araw,
sa bawat tayo na nanalangin sa Diyos. Ipag-pray po natin na bigyan tayo ng Panginoon ng tamang courage and boldness nang sa ganun, maibahagi po natin ang kabutihan ng Diyos. Maibahagi po natin kung sino si Kristo sa ating mga buhay at maibahagi po natin ang katotohanan ng kanyang salita sa kabila ng hindi magandang sitwasyon o anumang pinagdadaan ng sitwasyon ng bawat isa. Pangatlo, the Spirit enables victory over sin. The Spirit enables victory over sin. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at kakayahan upang madaig natin ang tukso at kasalanan. The Holy Spirit empowers us to conquer the flesh and live in holiness. Amen. Sa Romans chapter 8 verse 13. Sa Romans chapter 8 verse 13, sabi dito, sapagkat mamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Pero mabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So ito ay nagtuturo sa atin na ang pamumuhay ayon sa sariling makamundong pagnanasa, katulad ng mga galit, katulad ng mga kasakiman at immoralidad, ay humahantong sa espiritual na kamatayan at pagkahiwalay sa Diyos. Ito yung tinatawag natin na buhay na patay. Amen? Buhay tayo physical, pero patay tayo sa spiritual na buhay po natin. Gayon pa man, sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang malabanan po natin, upang mapatay po natin at upang matalikuran po natin yung mga gawain na hindi nagbibigay kapurihan sa ating Panginoong Diyos. At upang malabanan po natin yung mga gawa na hindi naaayon sa ating Panginoong Diyos, gawa ng ating lumang pagkatao. Amen? Kaya sa banal na Espiritu, tayo ay magtatagumpay over our makasalanang katawan. So kung kailangan po nating pasakop sa banal na Espiritu upang makapamuhay po tayo ng naaayon sa ating Panginoong Diyos. At walang ibang susi na tayo'y magtagumpay, na tayo'y mamuhay sa naaayon sa Diyos, kundi ang banal na Espiritu. Kaya sa bawat araw, sa bawat oras ng ating mga buhay, kailangan po natin ang banal na Espiritu. Amen? So number 4, the Spirit endures for service. The Spirit endures for service. Binibigyan tayo ng Espiritu ng kakayahan at katangian para tayo ay makapaglingkod. Ibig sabihin, ang E-N-D-O-E-S, Endures. Ibig sabihin, ang Espiritu ay hindi lang basta nananahan sa atin. Endures. U-E-S. Kung parang Endures. So, ibig sabihin, ang Espiritu ay hindi lang basta nananahan sa atin, kundi ibinubuhos niya ang kanyang kapangyarihan upang tayo ay maging mabisa sa paggawa ng gawain ng Diyos. Amen? Sa madaling salita, kahit na ang isang tao ay mahina, kahit na ang isang tao ay kulang sa kasanayan, kahit na ang isang tao ay walang pinag-aralan, kahit na ang isang tao ay madaling manerbiyos, binibigyan ng banal na Espiritu ng sariling tapang, karunungan, at spiritual gift upang magtagumpay sa kanyang gawain at sa kanyang
paglilingkod sa Diyos. Like for example, ni Sister Fame, sorry Sister Fame, I will take you as an example. Ni si Sister Fame, sabi nga ninyo, kapag binibigla na tawagin dito sa harapan, siguradong ninervyusin yan. Ninervyusin yan, but the Lord, the God is using her sa ibang paraan para makapaglingkod, para siya makapag-minister. God gives her courage to bring people in this place. Binibigyan siya ng Panginoon ng courage, ng tapang na mag-invite sa mga tao upang dalhin dito sa loob ng sa loob ng bahay-sambahan ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung mga mahihina, pinapalakas ng banal na Espiritu. Kaya ginagamit tayo ng banal na Espiritu sa iba't ibang paraan para tayo'y makapag-minister, para tayo'y makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 12, 1 Corinthians chapter 12 verses 7 to 11, dito binanggit ni Apostle Paul ang iba't ibang kaloob o yung iba't ibang gift ng Holy Spirit sa bawat mananampalataya. Na ang mga gift na ito, mga kapatid, ay siyang magamit upang mapatibay, upang mapabuti, at upang mapalakas ang iglesia ng Diyos. At sa lahat ng bahagi ng katawan ni Kristo ay pinagkalooban ng Holy Spirit ng isang kaloob o kaya'y gift. Kaya bawat isa sa atin, lahat po tayo na bahagi ng katawan ni Kristo, tayo ay may kaloob o kaya tayo ay may gift. Kaya huwag po nating sabihin na ako ay walang gift. Dahil sa pagsasabi natin na tayo ay walang gift, nalulungkot ang Panginoon, nalulungkot ang Holy Spirit. Dahil walang parte ng katawan ni Kristo na hindi niya binagyan ng gift. At lahat ng gift na ito, maski tagapunas ng mga upuan sa loob ng simbahan, lahat ng gift na binigay ng Diyos ay valuable. Walang mas dakila, walang mas maliit, as walang mas mataas. Ang gift na binigay, pinagkaloob ng banal na Espiritu sa bawat mananampalataya ay pantay. Kaya wag po nating sabihin na, tagalinis lang naman ako doon sa church. No. Ang paglilinis sa loob ng church ay napaka-precious sa mata ng Diyos na gawain ng isang mananampalataya. Hindi ibig sabihin na ang pagpipreach lang ang dakilang gawain. No. Lahat po ng gawain sa loob ng church, basta ginagawa po natin na ang Diyos lang ang maitaas sa buhay po natin, napaka-valuable sa mata ng Diyos. Napaka-valuable sa paningin ng Diyos. Kaya huwag natin ilalang yung mga ginagawa po natin sa loob ng church. Dahil ito ay nagpapangiti sa ating Panginoon. Ano man ang ginagawa natin sa loob ng simbahan, ano man ang ginagawa natin sa loob ng ministeryo ng Diyos, kapag ginagawa po natin ito ng Diyos ang naitatas sa buhay po natin, ang Diyos ay napapangiti po natin. Ang Diyos ay natutuwa sa buhay po natin. Ang Diyos ay nagagalak sa buhay po natin. Kaya huwag po nating ilalang, sabi ko nga, huwag po nating ilalang kung ano yung mga kaya nating gawin sa ministry, sa loob ng church para sa Panginoon. Amen? Number 5, the Holy Spirit enlightens with divine wisdom. The Holy Spirit enlightens with divine wisdom. Ito ay ang paggabay at pagbibigay ng banal na Espiritu sa ating isip upang maunawaan po natin ang karunungan ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kadiliman. Siya ang nag-aalis ng kadiliman o kaya mga negatibo sa ating isipan upang mabuksan at maintindihan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil kung wala ang banal na Espiritu, hindi po natin kailanman maunawaan, hindi po natin kailanman maintindihan ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. Amen? Upang mabuksan ng Panginoon ang ating isipan at maintindihan po natin ang katotohanan ng salita ng Diyos na hindi kayang abutin ng talino ng isang tao. Alam nyo, kahit yung mga abogado, kahit yung mga pinakamagaling na mga tao dito sa mundo, hindi nila maintindihan ang salita ng Diyos.
maliban kung andun yung Holy Spirit sa kanilang buhay. Pero pag walang Holy Spirit, walang nakakaintindi sa salita ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, dito i-describe ni Apostle Paul na ang kaisipan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng karaniwang tao. Ang kaisipan at salita ng Diyos ay hindi 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ang karunungan ng Diyos, ang salita ng Diyos ay hindi kayang maintindihan, hindi kayang maunawaan ng karaniwang tao gamit ang sariling talino. Sabi ko nga kahit yung pinakamatalino, kung walang banal na espiritu, hindi natin maintindihan ang kanyang salita. Ang banal na espiritu lamang ang nakakaalam nito at siya lang ang nag-iisang susi. Ang banal na espiritu ang nag-iisang susi upang maintindihan po natin ang katotohanan ng Diyos. Amen? Upang maintindihan po natin ang katotohanan ng Diyos, kaya bilang mananampalataya, dapat hingin din po natin ang karunungan, spiritual wisdom, spiritual knowledge na magmumula sa Panginoon upang maintindihan po natin ang sinasabi, ang mensahe ng Diyos sa buhay po natin. Sabi nga sa James chapter 1 verse 5, sabi sa James 1 verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. So, bakit kailangan natin ang karunungan na galing sa Diyos bilang mananampalataya? Sabi ko nga kanina, upang maintindihan po natin ang katotohanan ng Biblia. Upang maunawaan po natin ang sinasabi nito. Hindi yung, hindi nyo ba napapansin na may time na nagbabasa tayo ng Bible pero hindi natin naiintindihan? May time na binabasa natin yung Bible pero hindi natin naiintindihan. Pero kapag ang Holy Spirit ang siyang talagang nagmumove sa ating mga isipan, andon, kahit isang verse lang, andun yung malinaw na mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At upang sa ganon, kailangan din po natin ang spiritual na karunungan upang hindi tayo, sabi nga ng mensahe doon nung nakaraang linggo, upang hindi tayo malinlang ng kasinungalingan ng mundo. Amen? Upang hindi tayo malinlang ng kasinungalingan ng mundo, kaya sa bawat buhay po natin, hingin po natin ng spiritual wisdom, spiritual knowledge and understanding upang maunawaan po natin ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin at maunawaan natin ang kanyang mensahe sa buhay ng bawat isa. Pang-anim, the Holy Spirit encourages us in trials. He strengthens our heart when life's pressure weigh us down. So, ang banal na espiritu ang nagpapatibay at nagpapalakas sa ating pananampalataya. Sa gitna ng pagsubok, madalas tayong binubulungan ng kaaway. Madalas tayong binubulungan ng kaaway ng mga kasinungalingang bagay upang tayo ay mawalan ng pag-asa, upang tayo ay mawalan ng tiwala sa ating Panginoong Diyos. Ngunit ang banal na espiritu ang siyang patuloy na nagre-remind sa atin kung sino tayo sa ating Panginoong Hesus. Kaya sa panahon ng pagsubok, expected na po natin na doon ang time nakikilos ang kaaway sa ating mga buhay. Pero ang banal na espiritu, ayaw niyang pahintulutan na ang buhay nating mananampalataya ay mahulog sa pain ng kaaway. Kaya ang ginagawa ng banal na espiritu, inire-remind niya sa atin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kung sino tayo sa Panginoong Diyos, na tayo ang kanyang anak, na tayo ang kanyang tinubos mula sa kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, na tayo ay napabilang sa kanyang pamilya dahil sa sakripisyo na ginawa ng Panginoong Hesukristo sa panahon na siya ay naipako sa krus. Kaya ang banal na espiritu ang siyang nagre-remind sa atin
upang hindi tayo ma-deceive ng kaaway kapag tayo ay binubulungan ng ating kaaway. Amen? Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest on me. Ito ay reminder ni Apostle Paul. Nung sabi ng kanta kanina, sapat ang biyaya ng Diyos. Amen? Napakasarap pakinggan. Na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi ito, ang tinutukoy nito ay hindi lang sa financial, mga kapatid, kundi sa lahat ng ating pangangailangan. Na sa mga sandaling tayo ay mahina, na sa mga sandaling tayo ay kulang, hindi kulang-kulang na kapag sandaling tayo ay kulang lang, hindi kulang-kulang. Doon lubusang ihinahayag, na ihahayag ang kapangyarihan ng Diyos. At sa ating mga buhay, mga kapatid, hindi na natin kailangang ipanalangin na tanggalin ng Diyos ang mga pagsubok. Sinong nagpipray na tanggalin ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay niya? Hindi na kailangan na ipag-pray na tanggalin ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay po natin. Hindi na kailangan ipag-pray na alisin lahat ng Diyos ang mga pagsubok upang tayo ay magtagumpay. Sa halip, ang kanyang sapat na biyaya ay nagbibigay ng lakas sa gitna ng mga pagsubok. Amen? Na kapag tayo ay dumaranas, na kapag tayo ay humaharap sa mga madaming pagsubok, ang panalangin po natin, bigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan upang tayo'y magtagumpay anumang klaseng pagsubok ang ating mararanasan. Huwag nating pag-pray na tanggalin ng Diyos ang pagsubok dahil ang pagsubok ay siyang humuhubog sa atin upang tayo'y maging mas matatag, upang tayo'y maging mas mainam sa harapan ng Diyos. Ang ipanalangin natin sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng lungkot, sa gitna ng maraming hamon, ipag-pray natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng sapat na kalakasan upang mapagtagumpayan natin anumang klase ang sitwasyon na ating haharapin. Amen? God is more than enough. His strength is more than enough. We are weak, but our God is strong. Amen? At katulad ni Apostol Pablo, magalak pa rin tayo kahit tayo ay bigo sa mga bagay-bagay. Dahil ang ating mga limitasyon ay nagiging patunay kung gaano kadakila ang Diyos. Ang ating limitasyon ay siyang nagiging patunay sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At ito ang nagpapatunay na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay siya ang nag-iisang Diyos na walang limitasyon. Meron tayong limitasyon, pero ang Diyos po natin na buhay ay walang limitasyon. Amen? Kaya anuman ang kinaharap natin, anumang problema mayroon tayo, sapat ang biyaya ng Panginoon to conquer all those trials and problems upang tayo ay magtagumpay sa ating mga sitwasyon. The last but not the least, the Holy Spirit expands God's kingdom. The Holy Spirit expands God's kingdom. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, He empowers believers para sa paglago ng kaharian ng Diyos. Sa Zechariah chapter 4 verse 6, alam ko popular itong versikulo na to. Sa Zechariah chapter 4 verse 6, this is the word of the Lord to Zerubbabel, saying, not by might, tuloy, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Ang talatang ito, mga kapatid, ay mensahe ng Panginoon kay Zerubbabel. Isang si Zerubbabel ay isang pinuno ng mga Israelita na siyang nangunguna na magpatayo muli ng templo sa Jerusalem sa
matapos ang mahabang panahon ng pagkabihag nila sa Babylonia. Ang problema dito, ang problema ni Zerubbabel, nahihirapan at nawawalan siya ng pag-asa. Dahil napakaraming hadlang habang gusto nilang patayuin ang templo. Napakaraming hadlang, napakalaki ang gawain. Kulang sila sa tao, kulang sila sa lakas, at kulang sila sa kagamitan. Dito pumagitna ang Panginoon. Dito nangusap ang Panginoon kay Zerubbabel na sabi niya, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Nasabi niya kay Zerubbabel, hindi magtatagumpay ang isang proyekto sa pamamagitan ng lamang ng lakas ng tao. Hindi magtatagumpay ang proyekto ng Panginoon sa pamamagitan ng talino ng tao. Hindi magtagumpay ang proyekto ng Panginoon sa pamamagitan ng talino o kakayanan ng mga tao, kundi magtagumpay ang proyekto ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil ang tagumpay, mga kapatid, ay manggagaling lamang ito sa banal na Espiritu ng Diyos. Kaya sa ating personal na laban, sa ating personal na problema, o sa mga gawaing ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, sa Diyos lamang tayo umasa. Sa Diyos lang tayo sa Diyos lang tayo umasa at sa gabay ng banal na Espiritu at magtiwala tayo sa kayang gawin ng Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay lumalawak. Ang kaharian ng Diyos ay lumalago hindi dahil sa kakayanan ng mga pastors, hindi dahil sa kakayanan ng mga leaders, hindi dahil sa kakayanan ng mga members, kundi dahil sa banal na Espiritu na siyang kumikilos, na siyang nangunguna sa mga gawain ng Panginoon na ipinagkatiwala niya sa bawat isa. Amen? Kaya walang gawain na magtatagumpay kung tayo ay aasa sa ating mga sarili. Walang gawain ng Diyos na magtatagumpay kung tayo lang ay aasa sa ating talino. Mag-umasa tayo sa kakayahan ng Diyos. Umasa tayo sa banal na Espiritu na siyang laging nangunguna sa atin, siyang nag-i-empower sa atin, siya ang nagsasabi, siya ang nagdi-dictate sa mga ginagawa ng bawat isa. Kaya manahan po tayo sa banal na Espiritu at pagkatiwalaan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Mga kapatid, ang banal na Espiritu ay hindi optional influence. Ang banal na Espiritu ay hindi optional influence. He is the indispensable power behind spiritual victory. Kumbaga, siya ang banal na Espiritu, ang pasimuno ng bawat tagumpay po natin. Amen? Walang tagumpay na ating nakamtan dahil sa ating kakayahan. Walang tagumpay na ating nakamtan dahil sa ating galing. Ang tagumpay ay nagmumula sa banal na Espiritu. The Holy Spirit does not come to decorate, but to dominate, not to excite, but to empower. So bakit kailangan natin ang empowerment ng Holy Spirit, mga kapatid? Dahil kung sa ating sariling kakayahan lamang, madali tayong mapagod. Dahil kung sa ating sarili lamang, madali tayong mapagod, madali tayong sumuko, at madali tayong magkamali. At ang empowerment ng banal na Espiritu, ang susi upang tayo ay magtagumpay, upang magawa po natin yung mga bagay na tila imposible sa ating paningin. Ang banal na Espiritu ang susi upang magawa po natin yung mga bagay na tila imposible sa paningin ng ibang tao. Dahil ang Diyos po natin, mga kapatid, walang imposible sa Kanya at walang hindi niya kayang gawin. Lahat walang mahirap
sa Kanya. Amen? Kaya mga kapatid, sa araw na ito, ang prayer at desire po sana natin ay muli nating maranasan ang umaapoy na presensya ng Panginoon. Sinong nakakaranas dito, nakakaramdam na parang lumalayo sa Holy Spirit ng Diyos? No? Kaya sa araw na ito mga kapatid, ang desire po sana natin, ang prayer po sana natin, ay maranasan nating muli ang umaapoy na presensya ng Diyos. Ang dalangin sana natin ay maranasan nating muli ang pagkilos ng Diyos. Pagkilos ng banal na Espiritu sa atin pong mga puso. Ng ating panalangin ay muling kumilos ang ating Panginoon at muli nating maranasan ang totoong revival na manggagaling sa Diyos. Ang totoong paghipo ng Diyos sa ating mga puso. Kaya sa araw na mga ito, mga kapatid, kung tignan po natin, kung i-picture po natin yung nangyari nung during the day of Pentecost, nasa isang iglap, bumuhos ang banal na Espiritu ng Diyos sa kalagitnaan ng mga nagpupuri. Bumuhos ang banal na Espiritu ng Diyos sa kalagitnaan ng mga naglilingkod sa Kanya. At bawat isa natanggap ang kapangyarihan ng Diyos. Bawat isa tinanggap ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At sabi sa kanyang salita, sila'y nag-umpisa na magsalita ng mga wikang hindi naaral. Nag-speak in tongues ang bawat isa sa kanila. Kaya mga kapatid, as we empowered by the Holy Spirit, ikaw at ako, ipalaganap po natin ang kabutihan ng Diyos. Ikaw at ako, ipalaganap po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ipalaganap po natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Jesucristo sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, you and me, be a powerful witness of Jesus Christ. Not only in our Jerusalem, not only in our Judea, not only in our Samaria, but unto the uttermost part of the earth. Sa lahat ng tao, marami pang tao ang nangangailangan ng kaligtasan. Marami pang tao ang nangangailangan sa Panginoon. Marami pang tao ang nangangailangan sa salita ng Diyos. At walang ibang gagamitin ng Diyos kundi tayo. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Kaya ikaw at ako, mga kapatid sa araw na ito, paggamit tayo, be a powerful witness of Jesus Christ in this world. Amen. Lahat po tayo tumayo and let's sing the song.